Isang mapagpalang umaga at isang mapagpalang araw ang aking pagbati sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at sumusunod, tumatangkilik sa ating daily devotional. Welcome sa ating daily devotional, and I am doing my broadcast here in Hong Kong, China. At ngayon po ay araw ng Biyernes. Biyernes na naman, ang bilis-bilis po ng panahon. At October 30, 2020 po ngayon. Katapusan ng Oktubre, well, bukas 31 pa. Pero ngayon po ay October 30. Kumusta po kayo? Panalain ko po na naging maayos po ang inyong pagtulog. Sa mga nakagising na, kasi yung iba naman ay patulog pa lang, yung iba naman ay tanghali nila. So magandang umaga at magandang araw. Ito po si Pastor Rene Alog at kagalakan ko po na araw-araw, Biyernes, Lunes hanggang Sabado ay dalahon natin sa himpapawid ang salita ng Diyos na siyang pinagkukunan natin ng pagkain ng ating kaluluwa. Purihin ang Diyos. Kung ito po ay nagsisilbing pagpapala sa inyo, maaari pong pindutin ang share button sa inyo pong Facebook, sa inyong cellphone. Nang sa gayon, ang parehong biyayang tinatanggap ninyo ay matanggap din ng inyong mga kaibigan at mga kakilala. At lahat po ng ito ng ating mga daily devotional ay naka-upload po sa YouTube. At ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kapag kayo nakapasok po doon, pindutin po ang subscribe at yung notification bell para lahat ng parating na mga uploads natin ay ma-notify po kayo. Purihin ang Panginoon. Ngayon po, bago tayo magsimula sa ating pagpapahayag na salita ng Diyos, inaanyayahan ko po ang bawat sa inyo na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, it's another wonderful day. It's another day to celebrating your goodness, your kindness, your faithfulness to us. Katapusan na naman na Oktubre. At isang araw, matapos ito, November na kami. And we are looking forward sa marami pang mga bagay na mabuti na darating sa amin. Inaasahan po namin yan sapagkat ang Diyos ay mabuti at walang plinanong anumang bagay na ikasasama ng kanyang mga anak. Salamat po, umaasa kami ng biyaya ng inyong salita sa araw na ito, sa oras na ito. Maasa kami ng bukas na kalangitan ang pagbuhos ng iyong masaganang biyaya sa bawat sa amin. Tinatanggap namin ang kagalingan, ang kalakasan, ang kagalakan, ang patnubay, at ang pagtatagumpay sa iyo. Maraming salamat, o aming Ama. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang ating topic ngayon ay no fear of death. No fear of death. Totoo po, wala po tayong takot sa anumang kamatayan, physical na kamatayan, sapagkat ang katapusan ng ating buhay sa lupa ay simula ng buhay natin sa langit. Kaya ito yung bagay na hindi natin kinatatakutan. Kung tayo po ay anak ng Diyos, ang buhay natin ay nasa Kanya. Ang buhay po dito sa lupa ay temporary lang lahat. Hindi ito ang ating final destination. Hindi ito ang final destiny natin. There is life after death. At dahil nasa atin ang Panginoon, walang anumang bagay na pwedeng katakutan natin, lalo tigit sa lahat ang kamatayan. Kaya po ang topic nga po natin ay
No fear of death. Wala tayong takot sa kamatayan. Ibase po natin ngayon ang ating pag-aaral sa key passage na hango sa 1 John 4:16 hanggang 18. Pero babasahin natin muna ngayon sa NIV, New International Version, at mamaya naman babasahin natin sa The Amplified Bible. So unahin natin sa NIV muna ngayon. 1 John 4:16. At ang nakalagay po sa verse 16, and so we know and we rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Yan po ang una nating reading, at yan ay hango sa New International Version Bible. Mamaya po sa ating paglakad po ng ating tatalakayin ay nais nating puntahan ang sinasabi naman sa Amplified Version, the same book and chapter and verses. Sa NIV, ang sabi po kanina, so we know and rely on the love God has for us. So alam natin at tayo'y nagtitiwala, umaasa sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin, dahil ang Diyos ay pag-ibig. God is love. At ang sino mang nabubuhay sa pag-ibig ay nabubuhay sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, and because God is in them, dahil ang Diyos ay sumasa atin, dito natin malalaman kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence, para tayo ay magkaroon ng confidence sa araw ng paghuhukom o sa araw ng paghatol, on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Sa verse 18, sabi niya, there is no fear in love. Wala pong takot o dapat katakutan sa pag-ibig. Because perfect love drives out fear. Ang dalisay, ang totoong pag-ibig, ay siyang nagpapawi o nagpapalayas ng anumang takot. Dahil ang takot ay may kinalaman sa parusa. Ang takot ay may kinalaman sa paghatol. At ang sabi, the one who fears is not made perfect in love. Siya na may takot ay hindi paganap ang kanyang pag-ibig. Kaya no fear of death, dahil the moment ang love natin ay perfect, ibig sabihin nun, hindi na makakapag-penetrate ang fear, dahil fear has something to do with punishment, pero ang love ay kasiguruhan naman na tayo ay ligtas dahil ang Diyos ay pag-ibig. Christ has destroyed Satan, broken the power of death, and set us free from the fear of death. Sa kanyang kamatayan, ang ating Panginoon Jesus, at sa kanyang pagkabuhay na muli, sinira niya, winasak niya ang mga gawa ng kaaway, sinira niya ang kapangyarihan ng kamatayan, at tayo ay pinalaya sa anumang takot sa kamatayan. Ibig sabihin po,
Kapag tayo ay nasa Panginoon, nasa Panginoong Diyos, at tayo ay naniniwala sa kanyang resurrection power, sa kanyang pagkabuhay na muli, na kung saan ang kanyang resurrection po ay resulta ito ng kanyang tagumpay. Kung hindi po nag-resurrect ang Panginoon, malaki po ang problema natin. Ibig sabihin, ang kamatayan ay hindi nagapi, hindi natalo. Pero dahil nabuhay siya magmuli, ang kamandag ng kamatayan ay wala ng bisa. Sinira, winasak ng Panginoon Jesus ang gawa ng kaaway, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan, at tayo ay pinalaya sa anumang takot sa kamatayan. So there is no reason why any of God's people today should fear death. Kung magkagayon po, walang dahilan ang sino man sa atin na mga anak ng Diyos sa mga oras na ito na dapat matakot sa kamatayan. Wala pong rason. There is no reason why any of us, any of God's people today should fear death. Dahil tayo po ay sinet free na, pinalaya ng ganap sa anumang uri ng takot sa kamatayan. We have been set free from a fear of death. Pinalaya po tayo. There is a place we can reach in our relationship with God where there is no fear. Yan dapat ang marating nating estado, level ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Yung maabot natin yung antas ng wala na tayong takot. Sa anumang nangyayari, hindi lamang po kamatayan. Sa lahat ng nangyayari sa ating paligid, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, mga dumarating na mga sirkumstansyang tila mabibigat, mga sirkumstansyang mababagsik, wala na tayo, hindi na tayo dadapuan, hindi na kakapit ang espiritu ng takot sapagkat narating natin yung antas ng dapat pagtitiwala na meron sa Diyos. So when we come into a relationship with God, where we are one with Him, Christ in us and we are in Him, we come to know and experience God's love. Dapat marating natin itong relasyon sa Diyos na tayo ay iisa na lamang sa Kanya. Yung nakipag-isa na tayo sa Panginoon. Si Kristo na sumasa atin at tayo na sumasa Kanya. Marating dapat natin yung oneness, yung unity in the Spirit, yung oneness with our God. At pag narating natin yon, naintindihan natin na ibig sabihin ng Christ in us and us in Him. At makikilala natin siya ng lubusan at mararanasan natin ang ibig sabihin ng ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Hallelujah. So as we walk in His love, as we walk believing, trusting, and relying upon His love for us, we are set free from all fear. Dapat ganyan po ang lakad ng buhay na meron tayo. Habang tayo ay nabubuhay, lumalakad sa Kanyang pag-ibig, lumalakad na may paniniwala sa Kanya, lumalakad na may pagtitiwala sa Kanya, lumalakad na may pag-asa, yung umaasa sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig sa atin, makakaranas po tayo ng kompletong paglaya sa anumang takot, sa anumang uri ng takot. Ang dami pong mga bagay na nakakatakot ngayon. Maraming
mga balita at mga pangyayari na pwede nating sabihin nakakatakot naman. Pero kapag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, anong ibig sabihin ng magtiwala, umasa sa Diyos at manangan sa Diyos, tayo po ay lalaya sa anumang uri, anumang klase ng takot na pwedeng i-inject sa ating kaisipan ng ating kaaway. Now this time, let's go to the same book and chapter, pero this time we will read from the Amplified Version. 1 John 4:16 hanggang 18. At gustong-gusto kong basahin ito sa Amplified Version. Ang sabi po, "We have come to know by personal observation and experience, and have believed with deep, consistent faith, the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in Him, and God abides continually in Him. In this union and fellowship with Him, love is completed and perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment, with assurance and boldness to face Him, because as He is, so we are in this world." Verse 18, "There is no fear in love. Dread does not exist. But perfect, complete, full-grown love drives out fear, because fear involves the expectation of divine punishment. So the one who is afraid of God's judgment is not perfected in love, has not grown into a sufficient understanding of God's love." Makalawak po ang coverage po ng the Amplified Bible. Sabi niya, "And we know," meaning we understand, we recognize, we are conscious of by observation and by experience. We know and we believe. Pag sinabing believe, we adhere to and put faith in and rely on the love of God cherishes for us. God is love, and He who dwells and He who continues in God, and God dwells, continues in Him. In this, meaning union and communion with Him, love is brought to completion and attains perfection with us, that we may have confidence for that day of judgment. Meron tayong confidence sa day of judgment. Kasiguruhan, assurance na handa tayong humarap sa araw ng paghatol with assurance and boldness to face Him, because as He is, so are we in this world. Ano po encouragement? There is no fear in love. Wala nang takot kapag may pag-ibig. Dread does not exist, but full-grown. Pag sinabing full-grown, complete, and perfect. Love turns out of doors and expels every trace of terror. For fear brings with it the thought of punishment, and so he who is afraid has not reached the full maturity of love. Pero siya na natatakot pa ay hindi pa niya narating yung tamang antas ng maturity of love. Hindi pa siya lumago sa pag-ibig at hindi pa complete, hindi pa perfect ang kanyang love, because perfect love drives out fear. Amen? So it is God's will, mga kapatid, that we have a full manifestation of His love in our
lives, no? Where we are living in freedom from fear. Kalooban po ng Diyos na maranasan natin ang full manifestation ng kanyang love sa ating mga buhay, kung saan nabubuhay tayo na malaya sa anumang klase ng takot, sa anumang uri ng takot na sumagi na maaring dumaan sa atin. Hindi lamang po ito isang area, yung fear of death. Marami tayong fears. May mga fears of the unknown. May mga kinatatakutan tayo minsan na hindi natin alam kung ano. Minsan sasabihin, ay parang natatakot ako. Sa ano? Hindi ko nga alam eh. Kita po ninyo. Pati mga bagay na kinatatakutan, hindi natin ma-define kung saan nanggagaling. Basta may sumaging takot sa kahit katiting na takot sa ating isip at puso. Ibig sabihin, questionable yung ating pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kapag kadalisay na po, pag perfect na po ang ating love, ay ini-expel niya. Yan, pinapalayas niya. Inaalis niya ang anumang uri ng takot sa ating mga buhay. So once we understand and once we recognize the power of God's love and walk in it, we will be able to face every circumstance, every trials, every persecution, every demon spirit of hell, and even death. Kaya natin harapin lahat yan without fear, na absent na ang anumang takot. So kinakailangan maintindihan natin, we need to understand, we need to recognize the power of God's love. Mahalaga po yan. Pero hindi sapat na maunawaan at ma-recognize lang ang power of God's love. Dapat lakaran natin yung power of His love. At kapag nilalakaran na po natin, we will be able to face every circumstance. Kaya na nating harapin o humarap sa anumang sirkumstansyang dumarating sa buhay natin. Kaya nating harapin ang anumang klase ng pagsubok. Kaya na nating harapin ang anumang klase ng pag-uusig. Kaya nating harapin ang kaaway, ang lahat ng kaaway, o lahat ng gawa pa ng kaaway. At kahit na ang kamatayan ay kaya na nating harapin without fear, na wala na ang anumang takot sa puso natin. So yan po ang naging topic natin, mga minamahal, mga kapatid. At ito ay patungkol sa the fear of death. At ito'y mapapawi na lamang, in-expel na ang fear of death kapag perfect na ang love natin sa Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. So ngayon po ay dadako tayo sa ating declaration, at ang ating ide-declare ay itong mga sumusunod na ito. Sabihin natin, I can face every circumstance, trial, persecution, Satan, the demons of hell, and even death without fear. One more time. I can face every circumstance, trial, persecution, Satan, the demons of hell, and even death without fear. Amen and amen. Purihin ang buhay na Diyos. Yan pong ating declaration. Hindi na tayo matatakot sa anumang sirkumstansyang dumarating. Ano man po itong mga unknown na dumarating, yung mga unexpected, na hindi na nating mapredict kung anong dumarating.
sa mga sitwasyon natin ngayon, present situations natin ngayon. Pero handa tayong humarap sa lahat ng sirkumstansya natin. Handa tayong humarap sa lahat ng trials, persecution, Satan and all the demons of hell, and even death without fear. Yan po ang declaration natin. Amen and amen. Manalangin po tayo. O God in heaven, tulungan mo kami ng aming love ay ma-perfect, mag-mature, upang hindi na kami makapag-entertain ng anumang klase ng takot sa puso namin, anumang uri ng takot sa mga sitwasyong dumadaan, mga bagyong dumarating sa buhay namin. Hindi kami makakapag-entertain na ng anumang mag-paralyze sa amin na anumang uri ng takot. Dahil pagdalisay ng aming pag-ibig sa iyo, i-expel mo na ang lahat ng uri ng takot sa buhay namin. I-bless mo po ang bawat sa amin. I declare your blessings of protection, guidance, provision, and joy, strength upon us sa bawat isa sa amin ng mga anak mo. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang lahat ng tinanggap namin ngayon. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang buhay na Diyos. So dahil Biyernes po ngayon, meron tayong Hope Hour mamayang 1:00 ng hapon. At meron pong online youth fellowship ang ating mga kabataan, mamayang 7:00 ng gabi. At syempre yung aming online Bible Institute sa mga pastors natin, mamayang 9:00 naman ng gabi. Purihin ang buhay na Diyos. Huwag kalilimutan po, lahat ng mga online activities natin ay huwag kalilimutan na pwede kayong maging pagpapala sa pamagitan ng pag-host ng watch party, pagtatag ng inyong mga friends and loved ones, at syempre, ang inyo pong buhay na maging multiplier sa lahat ng ito. Sundan niyo po tayo sa YouTube, JLG Space TV. Papaalam pansamantala ang inyong lingkod, Pastor Rene Alog po. God bless and Shalom!